Opisyal lang iprinoklama si Marcy Teodoro bilang kinatawan ng 1st District ng Marikina City. Si Creseline Catarong magbabalita live. Creseline, magandang gabi. Kel, magandang gabi. Maaga pa lang ngayong Martes, Hulyo 1 ay nagtipon ng mga taga-suporta ni Marcy Teodoro sa tanggapan ng COMELEC. Nilusob ng mga taga-suporta ni Marcy Teodoro sa tanggapan ng COMELEC Marikina upang ipanawagan ang agarang proklamasyon ng kanilang napiling kongresista sa unang distrito ng lungsod. Sigaw ng mga taga-suporta, huwag hadlangan ang proklamasyon ng taong tunay na nagmahal at nagmalasakit sa mga Marikenyo. Paliwanag ni Attorney Dave Villarosa, Election Officer ng Marikina, na kailangan munang i-convene ang City Board of Canvassers sa loob ng 3 araw bago maiproklama si Teodoro. Gayunpaman, matapos ang ilang oras na pagkaantala, nagpasya ang COMELEC Marikina na ituloy na ang proklamasyon ni Teodoro bilang halal na kongresista ng unang distrito. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim Sa isang ambush interview, inilahad ni Teodoro ang kanyang mga isusulong na panukalang batas tulad ng Magna Carta for Health Workers, mga amyenda sa batas para sa small and medium enterprises at mga programa para sa edukasyon, kabuhayan at kalusugan. Gusto ko na makapag-assume ng makapag-assume sa opisina. Pamamagitan ng paglagda sa roster ng members of the House of Representatives. Kaya ngayon, ako itutungo sa HOR para lumagda sa rosters ng mga miyembro ng Kamara. Sa ganon ay makatupad na ako sa tungkuling iniatang ng Konstitusyon at maibalik na yung tiwala na ibinigay ng mga tao sa akin. Pagkatapos ng proklamasyon, agad nagtungo si Teodoro sa korte para sa kanyang panunumpa sa harap ni Presiding Judge Romeo Dizon Tagra ng RTC Branch 273. Ayon kay Teodoro, ang kanyang panunumpa ay isang simpleng seremonya, ngunit makabuluhan at naaayon sa batas. At dahil sa umunoy pag-ipit sa kanyang proklamasyon, magsasampa ng reklamo si Teodoro laban sa election officer ng lungsod. Giit niya, hindi lamang ang kanyang karapatan ang naapektuhan, kundi maging ang karapatan ng mga mamamayan ng Marikina na agad magkaroon ng kinatawan sa Kongreso. Yung delay unnecessary kung nagawa sa akin, maring maulit pa. At ako naman, ang damage, hindi naman lang sa akin, kundi sa mga taong naghintay para magkaroon ng kinatawan yung kanilang distrito. Dapat lang managot kung talagang napapatunayan nating may kasalanan at may mali siya o sadya talagang dinelay ng walang basihan. Dahil pagkatapos ng kanyang panunumpa, nabanggit ni Teodoro kanina na siya ay pupunta sa Kongreso upang mailagda ang kanyang pangalan bilang opisyal na kinatawan ng unang distrito ng lungsod ng Marikina. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, balik sa iyo, Kyle. Right, maraming salamat, Creseline Catarong, sa impormasyong iyong naihatid.